hiya ka, Wesley? Taksil ka! Niloko mo ako! Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit ako? Inakit lang ako ng kapatid mo. Lalaki lang ako, Gina. Biktima din ako. Biktima? Sigurado ka? Lantaran nyo na nga akong pinagtataksilan? Huwag mo nga akong gawing tanga! Kay lakas ng naging palakpak ko nang marinig ang mainit na komprontasyon ng dalawang tao sa harapan ko. Pareho silang galit at yun ang gusto ko. Ang tuluyan na ngang masira ang magandang samahan nilang dalawa. Hindi ko tuloy mapigilan ng mapakomento. Hayan, nakakatuwa kayong pagmasdan. Ang dating malambing na magjowa, masisira sa isang iglap lang. Napakalandi mo, ate. Akala ko tanggap mo na ako sa pamilya nyo. Bakit nagawa mo akong lokohin ng ganito? Kahit kailan, hindi kita tinanggap sa pamilya. Nagagalit ka na inagaw kong boyfriend mo? Bakit? May nagawa ba ako ng ahasin ng nanay mo ang papa ko? Bakit kailangan ako ang magdusa sa pagmamahalan nila? Pareho naman tayong biktima, ate. Wala akong kasalanan. Wala? Hindi pa ba sapat ang pagiging anak mo sa labas para ipamukha sa amin ang pagsira niyo sa pamilya ko, ha? Ikaw ang tunay na anay na sumisira ng buhay ng tao, Gina. Ikaw ang salot. Kayo ng nanay mo. Kahit kailan wag mong tatawaging salot ang nanay ko. Umangat ang kamay ni Gina para sana gawaran ako ng sampal, pero hindi naman niya tinuloy. Tila ba nagdadalawang isip pa siya kung sasaktan nga ba ako o wag na lang. Sa huli, binaba niya ang kamay at masama akong tinitigan. Magbabayad ka sa ginawa mo, ate. Isinusumpa ako. Uuwi kang lumuluha ng dugo bilang kabayaran sa kataksilan mo. Isinusumpa ko. Hindi ka kailanman makakaranas ng katahimikan sa buhay dahil mananatili akong bangungot na gugulo sa bawat araw mo. Mariing sigaw ni Gina tsaka ako tinalikuran. Ngumisi lang ako nang marinig ang sinabi niya. Hindi ako natatakot sa sumpa o maldisyon, Miss Winnie. Basta masaya ako ng mga sandaling yon. Naagaw ko mula sa kanya ang lalaking pinakamamahal niya at nakaganti rin ako sa pagsira niya sa pamilya ko. Kaya naman taas noo akong humarap sa kanya, puno ng pagmamalaki sa aking buong pagkatao. Anong gagawin mo? Papahirapan mo ko? Sasaktan? Sa tingin mo kaya mong gawin sa akin yon? Ha, huwag ka nang umasa, Gina. Sa ating dalawa, ako ang mas matalino at mas magaling sa lahat ng bagay. Habang ikaw, hanggang dyan ka na lang sa ibaba. Marahas ko siyang tinulak, dahilan para mapasigaw siya sa labis na pagkabigla. Nasa labas kami ng school campus ng mga sandaling yun. Uwian na, kaya hindi na ako magtataka kung bakit maraming tao. Halos lahat sila nakikiusyoso sa amin. May nagbubulungan, nagtatawanan, may iiling-iling pa habang nangungutya ang tingin na binibigay nila sa amin ni Gina. Pero sa lahat ng yon, wala akong pakialam. Si Wesley lang yata ang hindi nakatiis dahil bigla niya akong hinila palayo at iniwan na namin si Gina. Weng, tama na yan. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Dapat lang naman sa kanya yan eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon pwede niya akong tapak-tapakan. Alam mong hindi ako nagpapaapi sa kahit sino, Wesley. Alam ko. Pero may kasalanan din tayo sa kanya, Weng. Pinagtaksilan natin siya. Pero kahit kailan, hindi ko pinagsisisihan na minahal kita. Minsan, yan ang consequence ng paggawa ng mali ng isang tao. Kung nagkamali ang nanay niya sa mama ko, malamang sa anak talaga humahampas ang karma. Ganon ang kalakaran ng buhay, Wesley. Gigil kong singhal kaya hindi na nakasagot si Wesley. Sa halip, umiling na lang siya at hinawakan ng kamay ko. Tsaka inilayo sa lugar na yon. Mapagpalang araw po sa inyo, Miss Winnie, at sa mga suki nating listeners. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw na Weng. 30 anyos po ako sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko po, nangyari nung ako'y 20 anyos pa lamang, taong 2015. Para lubos po ninyong maintindihan ang isasalaysay kong kwento, sisimulan ko pong ibahagi sa inyo noong malaman ko na hindi lang pala kami ang pamilyang meron ng aking ama. Marami po siguro sa inyo ang naiinis at naiirita sa akin, lalo na sa mga taong nakakakilala sa tunay kong pagkatao. Para sa kanila, ako ang perpektong halimbawa ng isang kontrabidang mahilig magpabida. Hindi niyo ako masisisi, lalo na at nagising ako isang araw na natuklasan ng isang bagay na sobrang nagpasikip ng dibdib ko. Nagisnan ko na lang isang umaga na ipinakikilala na ako ng aking ama kay Gina bilang kanyang half-sister.
Hello, Ate Weng. Masaya po ako at nakilala na rin kita sa wakas. Hindi mutual ang feelings natin, Gina. Hindi ako natutuwa na tumuntong ka pa talaga sa bahay namin. Ikaw at ang nanay mo ang dahilan kung bakit nagkasakit ng malubha ang mama ko, kaya siya namatay. Ate, kaya nga po ako nandito sa inyo para makabawi man lang ako sa pagkakasala na nagawa ng nanay ko sa inyo. Hayaan na lang po natin silang maging masaya. So, ang mama ko pa palang lumalabas na evil witch, ganun ba? Hindi ka ba nag-iisip? Kabit lang ang nanay mo. Sinira niyo ang pamilya namin. Ate naman, hindi na po bawal ang pagsasama ni Papa at Nanay ngayon. Biyudo na po si Papa sa una niyang asawa. Ang lakas naman ng loob mong ipamukha sa akin ang bagay na yan. Anak ka lang naman sa labas. Baka nakakalimutan mo. Ngayon lang nila nilantad ang pagmamahala nila. Pero kabit pa rin ang nanay mo. At kahit kailan, hindi magbabago ang tingin ko sa kanya. Masasama pa rin kayong tao. Galit kong sambit na ikinaatras niya. Siguro akala ni Gina, porke tumuntong na siya sa pamamahay namin, maluwag na sa loob na tatanggapin ko siya. Ate? Huwag kang mag-assume na okay tayo, Gina. Nag-iisang anak lang ako sa pamilya na to. Huwag ka nang makisawsaw sa mga karapatan ko dahil kahit saan ka pa nanggaling, hinding-hindi kita ituturing na kapatid. Ate, baka nabibigla ka lang. Bigyan mo muna ako ng chance bago mo ako husgahan. Hindi naman ako kasinsama kagaya ng iniisip mo Alam kong nagkamali ang nanay ko pero hindi naman niya yun sinasadya. Nagkamali din ang papa mo. Nasa kamalas-malasan ay papa ko rin. Wala na tayong magagawa pa. Ang dami mo pang sinabi. Iisa pa rin naman ang punto Nanira kayo ng pamilya. Ate, pwede ba? Huwag kang umastang mabuti kang tao. Pinaganda mo lang ang tunog ng panloloko nyo Mga mukha kayong pera, mga oportunista. Sigaw ko tsaka ako patakbong umakyat ng hagdanan at nagkulong sa kwarto. Mabigat na mabigat ang dibdib ko ng mga sandaling yon, Miss Winnie. Pero hindi ko naman magawang umiyak. Pakiramdam ko, mas lalo lang akong nakakaramdam ng awa sa sarili kapag hinayaan kong pumatak ang aking mga luha. Tutal naman, sinaktan na ako nila Gina at ng haliparot niyang nanay, mas maigi pang pagdusahin ko sila sa sarili naming pamamahay, nang sila naman ang hindi makatiis at piliin na lang nilang magpakalayo para pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Naging kasuklam-suklam para sa akin ang gumising na kasama si Gina sa iisang bubong. Kapag nagkakasama nga sila sa sala at masayang nagbabanding, pakiramdam ko ako ang bastarda na walang lugar sa pamilya nila. Literal na pinararamdam sa akin ni Papa na mas mahalaga sa kanya ang kabit niya kesa sa akin na tunay niyang pamilya. Sa katunayan, mas naging paborito pa ni Papa si Gina kesa sa akin. Binigyan niya ng magandang kwarto ang half-sister ko. Pinatransfer sa university kung saan ako nag-aaral. At ang mas nakakagigil pa, sa akin iniatang ang responsibilidad na bantayan siya sa eskwelahan. Ate, sabi nga pala ni Papa, isabay mo ako sa pagpasok mo sa campus ha. Kahit naman dun din nag-aaral si Wesley, gusto ni Papa na maging mas close daw tayong dalawa. Habang hindi siya dumarating, ikaw na raw muna ang bahala sa akin. Kung sino man ang Wesley na yan, magtiyaga kang hintayin siya. Wala akong oras para makipagtsikahan sa'yo. Hindi ko pa nga kasi kabisado ang mga buildings pati na ang classroom na papasukan ko. Kailangan mo muna akong itour. At bakit ko naman gagawin yon? Hindi tayo close. Lalong wag kang umastang parang walang problema sa pagitan nating dalawa. Ano ka, siniswerte? Ate Weng, wag mo nang ipilit ang katwiran mo. Kahit pa itakwil mo ko, wala ka nang magagawa. Magkapatid tayo Dugo mo ang nananalaytay sa ugat ko. So sa ayaw at sa gusto mo, parte na ako ng pamilya mo. Aba, at sumasagot ka pa ha? Gusto mo talagang masaktan? Yan ang wag na wag mong gagawin, ate. Alam ko ang lugar ko sa pamilyang ito. Sabi mo nga bastarda ako, pero luma ng style mo kung saan tinatakwil mo ko porke anak ako sa labas. Ate, kinikilala na sa panahon ngayon ang ilihiti mong anak, kaya nga may karapatan na rin ako. Nanlalaki ang mga matang napatingin ako kay Gina. Kita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Nasisiguro kong hindi siya ang tipong magpapaapi na lang sa akin. Gayunpaman, hindi rin ako papayag na sagot-sagutin niya ako. Nag-isip ako ng paraan para magisa siya sa sarili niyang mantika. Dahil dito, dumating ako sa ideya na kailangan kong magpanggap. Nakakasuka man ang gagawin ko, hinarap ko siya at mapagmataas akong nagsalita. Sige, papayag ako na isabay kang magpunta sa university.
sa isang kondisyon. Inutusan ka naman ni Papa. Bakit kailangan pa ng kondisyon? Natural, ako ang legal na anak sa ating dalawa, kaya ako ang masusunod. Lalong wala kang karapatang umangal dahil kapag gumawa ka ng mga bagay na ikagagalit ko, asahan mo, kakalat sa buong campus kung gaano kalandi ang nanay mo. Nakita kong sumama ang tingin sa akin ni Gina. Alam kong gusto pa niyang sumagot, pero hindi naman ako papayag na hindi niya sundin ang gusto ko. Sisiguraduhin ko na araw-araw siyang iiyak bilang kabayaran sa lahat ng ginawa nilang kasalanan. Ano, susunod ka ba sa mga sinasabi ko o hindi? Ang tagal mong sumagot. May magagawa ba ako, ate? Sige, papayag na ako. Ano bang kondisyon? Isasabay kita papunta sa school at pauwi ng bahay. Pero kailangan mong magpanggap na kasambahay ko. Aalalayan mo ko sa lahat ng oras. Taga-bitbit ka ng bag, taga-abot ng tubig, taga-kuha ng mga kailangan ko. Sa madaling salita, ikaw ang all-in utusan ko. Huwag kang aangal kung ayaw mong masira ang reputasyon mo sa buong university. Ano? Pero... Sikat ako sa campus, Gina. Sa tingin mo ba, ikakatuwa ng mga tagasunod ko na malaman nilang may anak sa labas ang papa ko? Sa bagay, pwede mo namang ipagmalaki at ipagmayabang ang katayuan mo. Pero asahan mo, kukuyugin ka ng mga tao. Baka nakakalimutan mo, walang kinikilalang batas ang chismis. Huhusgahan ka nila pati ng nanay mo. Pabor yun sa akin. Mas mabilis ko kayong mapapalayas dahil nagdadala lang kayo ng kahihiyan sa pamilya namin. Kaya pumayag ka man o sa hindi, magandang pagkakapili pa rin ang ideyang sinuggest ko. Wika ko at nauna nang pumasok sa sasakyan. Sumunod naman si Gina at tahimik lang na pinagmasdan ng paligid sa bintana ng kotse hanggang sa makausad kami. Hindi na siya nagtangkapang lumaban o umangal sa mga kondisyon na sinabi ko sa kanya kaya nag-assume ako na pumayag na nga siya na magpanggap na alalay ko. Ilang sandali pa, nakarating na rin kami sa school campus. Marami ng tao, Miss Winnie. Palibhasa unang araw ng pasukan eh. Abala ang mga professor pati na rin ang mga estudyante na sabik makita muli ang kani-kanilang mga kaklase at mga kaibigan. Nagmamadali akong lumapit sa aking mga kabarkada na noon ay nasa aming tambayan. Nagkumahog naman na humabol sa akin si Gina kaya inis na inabot ko sa kanya ang aking bag. Wala siyang choice kundi ang bitbitin yun. Ate, hintayin mo naman ako! Anong sinabi mo? Hindi pa ba malinaw ang deal natin? Hindi ko pa kabisado ang buong eskwelahan eh. Wala akong pakialam. Kahit hanggang sa dumating lang si Wesley, please. Pwede ba? Huwag mo na nga akong kausapin. Naiirita ako sa'yo eh. Ang OA mo sobra. Ah, siya nga pala. Mahal ang bag ko ah. Pakaingatan mo yan. Hindi mo kayang bayaran yan. Gigil kong sambit tsaka nagmarcha papunta sa tambayan. Walang katapusang batian at kumustahan ang aming ginawa. Si Gina naman, tahimik na nakaabang sa di kalayuan, sinasadya pa niya na mapansin ng mga kaibigan ko. Ani mo naghihintay na mapansin siya ng mga kaibigan ko. Siyempre, hindi ako papayag na maipakilala siya bilang kapatid ko. Ayokong mapuno ng kahihiyan mula sa ibang tao. Ayokong malaman nila na may ibang babae ang papa ko kaya nasira ang aming pamilya. Kaya naman sa tuwing may nagtatanong sa akin kung sino siya, sinasabi ko na lang sa kanila na alalay ko siya. Maya-maya pa, lumapit si Gina sa akin. Pabulong na nagsalita. Ate, hindi mo ba ako ipapakilala sa mga kaibigan mo? Bakit ko naman gagawin yon? Pwede ba? Abala pa kami ng mga kaibigan ko sa pagkukwentuhan. Kung gusto mo mauna ka na sa classroom, nakakasuka lang isipin na iisang kurso lang ang kinuha natin. Kaya halos lahat ng subjects, kailangan kong pagtiisan yung pagmumukha mo. Nakasulat yun sa papel kasamang schedule mo. Hindi ka naman siguro maliligaw dito dahil hindi ka naman paslit. Kabilin-bilinan kasi ni Papa na samahan mo ako eh. Hindi mo man lang ba pwedeng sundin ang gusto niya? Maayos ka naman niyang kinausap eh. Ang kapal naman ng mukha mong utusan ako. Umalis ka na nga. Baka hindi kita matansya eh. Hindi pa ako aalis dito hanggat wala akong makakasama papunta sa classroom natin. Masyado ka talagang papansin ano? Gusto mo bang ipahiya kita rito? Hindi mo kayang gawin yan. Iniingatan mo nga ang pangalan at imahe mo, hindi ba? Ano na lang ang sasabihin ng mga estudyante kapag nagpakita ka ng kagaspangan ng ugali? Gina! Bago pa man ako makapagsalita uli, sabay kaming napalingon sa likuran ng marinig ang pagtawag ng kung sino sa pangalan ni Gina. Nagtaas ako ng kilay at sinipat ang bagong dating.
May katangkaran, maputi, at may malalalim na dimples sa magkabilang pisngi. May pagka-brownish din ang buhok at mukhang matalino. Higit sa lahat, gwapo. Si Gina naman, halatang natuwa nang dumating ang lalaki. Sa katunayan, kaagad siyang humawak sa braso ng binata, sabay harap sa amin. Tila nagmamalaki ang bruha sa harapan ko, Miss Winnie, at hindi ko yun nagustuhan. Ate, si Wesley nga pala, boyfriend ko. Wesley, si Ate Weng, half-sister ko. Hindi na ako magtataka kung sa edad mong yan may boyfriend ka na. Nagmana ka naman sa nanay mo, hindi ba? Ano? Sigurado ka ba na hindi mo ginayumang lalaking yan? Tignan mong sarili mo, Gina. Bihisan ka man ni Papa ng mamahaling mga damit, dugyot ka pa rin. Kahit palitan pa ang pangalan mo ng sikat na apelyido, umaalingasaw pa rin ang baho ng pagkatao mo. Masyado kang ambisyosa. Ikinagagala kita makilala, Weng. Mawalang galang na ha, pero matagal ko nang kilala si Gina. Alam ko din na hindi siya ganyang klaseng tao. Huwag mo naman siya pagsalitaan ng ganyang kasama. Aba, at may tagapagtanggol ka pala. Alam mo, Wesley, ang mga babaeng kagaya ni Gina, mga oportunista. Hindi ka dapat nakikipagbanding sa mga kagaya niya. Ate, tama na ha? Kung ayaw mo akong makasama, okay lang. Tutal, nandito na rin naman si Wesley eh. Siya na lang ang isasama ko sa pagpunta sa classroom namin. Aalis na kami, Weng. Ingat ka sa kanya, Wesley. Nang aasar kong wika na sinadya ko pang lakasan ng boses para marinig ng marami. Hindi na nag-abalang lumingon pa ang kunwaring mabait kong half-sister, pati na rin ang kanyang boyfriend. Ngayon pa man, mas marami na akong naiisip na paraan kung paano siya pahihirapan dito sa eskwelahan. Makaganti man lang ako sa pagsira niya sa pamilya ko. Sisimulan ko yon sa boyfriend niya. Naging maayos naman ang takbo ng oras namin sa buong eskwelahan, Miss Winnie. Ang totoo po niyan, mahilig talaga akong makipaglapit sa ibang tao. Kahit na maldita ako sa ugali, hindi ibig sabihin nun wala na akong mga kaibigan. Mabigat lang po talaga ang dugo ko kay Gina dahil pakiramdam ko, inagaw niya ang lahat ng meron ako. Pamilya, atensyon, pati na rin ang pagiging anak ko. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapasuko, kung saan siya mismo ang maghahangad na lumayo na lang sa amin. Dapat lang naman natratuhin ko siya na parang basahan. Hindi na nga sila nahiya ng nanay niya eh. Pinili pa talagang tumira sa bahay namin ng papa ko. Ang kakapal talaga ng mga muka. Sambit ko, wala naman akong magawa dahil hindi kami gaanong nag-uusap ni Papa. Sa tuwing kinukumusta ko siya o tinatanong tungkol sa kabit niya, palagi na lang niyang sinasabi sa akin na wag ko na raw siyang pakialaman. Mula noon, nagpasya na ako sa eskwelahan gawing miserable ang buhay ni Gina. Ilan sa mga kaklasiko, inutusan ko para ibuli siya. Kung hindi namin siya na ikukulong sa banyo, pasimple kong pinapalitan ng mga gamit sa CR ang laman ng kanyang bag kagaya ng tissue, basahan at kung ano-ano pa. Hahanapin kagad ni Gina ang kanyang mga gamit, pero matatagpuan lang ito na nakababad na sa inodoro. Hindi naman niya ako mapagbintangan dahil wala siyang ebidensya para idiin ako sa nangyayaring kamalasan sa kanya. Minsan hindi na nakatiis ang bruha. Galit niya akong kinausap. Sabihin mo nga sa akin yung totoo, ate. May kinalaman ka ba sa mga nangyayari sa akin dito sa eskwelahan? Sigurado ako, kinuntsaba mo ang mga kaklase natin para gawan ako ng kalokohan. Mukha ba akong sanggano ha, Gina? Huwag kang mambibintang nang wala kang sapat na ebidensya ha? Baka mapahiya ka lang. Sumusobra ka na eh. Alam ko naman na ikaw lang ang may kakayahan na gawin ang bagay na to. Habang tumatagal, nagiging mayabang at malakas na ang loob mo ha? Sino bang pinagmamalaki mo ha? Alam mo Gina, pagbutihan mo na lang ang pagiging anak mo nang hindi ka na magkasala ng kagaya ng nanay mo. Singhal ko sa kanya. Sinamaan ako ng tingin ni Gina. Animo nawawalan siya ng gana na nilapag sa sahigang basa niyang bag. Nandun ang mga basang notebook niya, mga ballpen at libro. Lahat ng yun hindi na mapapakinabangan. Sumunod na ginawa ko ay ipinahiya siya sa buong eskwelahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng love letter sa binata naming professor. Hindi ito direktang nakarating kay Sir, kundi sa mga estudyante kaya pinagpiestahan si Gina nang dumating sa school isang umaga. Hindi ko man lang naramdaman ng konsensya ng pagtalunan nila yon ni Wesley kaya naman tuwang-tuwa ako. Nahihibang ka na ba, Gina? Si Prof talaga ang pinagkatuwaan mo?
Sa tingin mo, kaya ko talagang gawin yon? Para namang hindi mo ako kilala, Wesley. Alam mong hindi ko ugaling magpadala ng love letter kahit kanino. Kahit nga sa'yo, hindi ba? Kaya wag mo akong pagbibintangan sa mga bagay na hindi ko naman ginawa. Pasensya na. Nabigla lang ako. Hindi ko naman kasi akalain na lalaki ang issue na yun. Ikaw ang pinagtatawanan ng mga estudyante eh. Malamang ginawa yan ng isa sa mga taong galit sa akin. Siguro hindi mapakali kaya gustong manira. Pero hayaan mo na, matibay naman ako eh. Hindi nila ako kayang tibagin. Huwag ka kasing nakikipag-away. Bago ka pa lang dito, tapos magkakarecord ka kagad. Masungit pa naman ang din natin. Huwag kang mag-alala. Hanggat maaari, iiwas ako sa gulo. Tsaka kung may naririnig ka man na iskandalo tungkol sa akin, alam mo na kagad na hindi ko naman kagustuhang sirain ang sarili ko. At nakita kong nagyakapan ng dalawa kaya nairita ko. Hindi ko alam na may ugaling papansin si Gina at feeling prinsesa. Mas lalo ko tuloy siyang gustong pahirapan. Isang hapon, nagpa siya kong iwanan si Gina. Nauna akong umuwi gamit ang aming sasakyan. Hindi ko na tinanong kung may pamasahe ba siya o kung alam ba niya ang pauwi sa amin. Basta nang dumating ako sa bahay na nag-iisa, tuwang-tuwa ako. Kaso lang, nagulat ako dahil makalipas lamang ng ilang minuto, dumating din si Gina kasamang kanyang boyfriend na si Wesley. Ate, nauna ka na palang umuwi. Akala ko pa naman mamaya ka pa darating kaya naisip ko na lang ding mag-commute. Alam mo pala kung paano umuwi eh. Bakit kailangan mo pang idetalye sa akin? Hindi naman ako interesado. Kinukwento ko lang ate. Baka kasi mag-alala ka sa akin eh. Ako? Mag-aalala sa'yo? Huwag ka nang umasa, Gina. Hindi ka mahalaga sa akin kaya kahit hindi ka na umuwi, okay na okay talaga sa akin. Halata ka naman masyado, ate. Hindi mo ba talaga kayang makisama sa akin kahit sa pilitan lang? Inuutusan mo ba ako, Gina? Bakit, ate? Tinamaan ka ba sa sinabi ko? Wala namang masama sa mga narinig mo, hindi ba? Mabait ka naman siguro, mabuting anak at kapatid. Sigurado rin ako na wala kang binabalak na masama sa akin, hindi ba? Maliban na lang sa pagtrato mo sa akin na alalay habang nasa eskwelahan tayo. Tigilan mo nga ako ha, hindi ako kriminal. Tsaka pwede ba? Huwag mo akong iniinsulto. Akala mo ba mananalo ka sa akin? Kahit ano pang drama mo at pangaral mo sa akin, wala pa ring mangyayari. Ang mga taong kagaya mo nababagay lang bilang alalay at pinampupunas ang mukha sa sahig bilang basahan. Singhal ko sa kanya tsaka ako tumalikod. Ni hindi ko pinansin ang boyfriend niya na noon, napansin ko nang nakasunod ng tingin sa aming dalawa. Ni hindi man lang siya nagtangkang sawayin kami at pagsabihan. Ang balak ko, magkulong sa aking kwarto. Pero bago pa man ako makapasok, narinig ko na ang bulungan nila Wesley at Gina mula sa kusina. Pagpasensyahan mo na ang ate ko ha. Mainit lang siguro ang ulo niya kaya ganyan siya magsalita. Huwag ka mag-alala, kakausapin ko siya mamaya. Pansin ko, halos araw-araw na lang kayo nagbabangayan ng ate mo. Hindi kayo mapaglapit kahit sandali lang. Hindi naman sa ganun. Nagagalit lang siya kasi akala niya pinagtaksilan ng papa namin ng mama niya. Kayo pa rin ang makakapagbigay ng solusyon sa problema nyo, Gina. Baka kailangan magpakumbaba ka sa ate mo. Sa sitwasyon nyo kasi, hindi talaga maiiwasan na makaramdam siya ng galit. Tingin ko pa naman, malapit siya sa mama niya. Halimbawa, sa'yo nangyari ang bagay na ito. Sa tingin mo ba, matutuwa ka na niloko ng papa mo ang nanay mo? Kaya nga nag-iisip ako ng paraan para mapalapit sa kanya eh. Naiinis lang talaga ako kapag pinapaandaran niya ako ng kamalditahan niya. Binalaan na ako ni Papa sa ugali ni ate, kaya alam kong hindi siya madaling mapaamo. Gusto mo tulungan kitang kausapin siya? Malay natin, makinig siya sa akin, hindi ba? Wala namang masama kung susubukan. Malabo yan, Wesley. Kay Papa nga hindi siya nakikinig eh, sa'yo pa kaya. Nag-aaksaya ka lang ng panahon. Hindi lahat ng bagay minamadali. Minsan, kailangan muna natin makiramdam bago kumilos, Gina. Ang ate mo, hindi lang basta kung sino na pwede mong pilitin na tanggapin ka dahil mahirap yun sa parte niya. Kailangan mong habaan ang pasensya mo. Paano ko naman gagawin yun? Hindi pa nga ako nakakalapit sa kanya, nagagalit na nga siya eh. Huwag mo na munang alalahanin ang ate mo. Mamaya, sigurado makikipag-usap na siya sa'yo. Napataas ang kilay ko nang marinig ang palitan ng salita nila Wesley at Gina. Tingin ko, mas matured pang mag-isip si Wesley kaya hindi ko maiwasang hangaan ng lalaki. Panay ang pagbibigay niya ng advice at mukhang madali siyang kausap.
Siguro kung sa kanya ako magsasabi ng mga problema ko, malamang payuhan niya rin si Gina na umalis na ng bahay namin. Naisip kong guluhin ang magkasintahan sa kusina. Muli akong lumabas. Nagsalita ako at binati si Wesley na tila ba hindi ko nakikita si Gina. Sinadya kong magpakyut sa lalaki. Wesley ang pangalan mo, hindi ba? Alam mo, gwapo ka. Ate, boyfriend ko siya. Naririnig ko ang sinasabi mo sa kanya, ha? Alam mo kasi, naghahanap ako ng mga lalaking matured at mabait kagaya mo. Wesley, halika, doon na nga muna tayo sa sala. Pwedeng mauna ka na, Gina. May usapan tayo, hindi ba? Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko lang siya. Sigurado ka? Gusto mong ipaghanda kita ng merienda, Wesley? Talaga? Oo naman. Lihim akong napangisi nang makita ko sa sulok ng aking mga mata ang pagsimangot ni Gina. Wala naman siyang magawa dahil mukhang desidido na talaga si Wesley na kausapin ako. Ako naman, piniling sakyan ng trip niya, Miss Winnie. Tutal naman, hindi kasama si Wesley sa mga sama ng loob ko sa pamilya ko. Nang maiwan kaming dalawa sa kusina, hindi na nagpaligoy-ligoy si Wesley. Sinabi niya kagad ang kailangan niyang sabihin sa akin. Pasensya na kung hindi kita gaano napansin kanina, ha. Medyo nasupladahan kasi ko sa'yo eh. Pero okay lang. Naiintindihan naman kita. Anong ibig mong sabihin? Alam ko kung ano ang pakiramdam na may bago sa pamilya. Hindi sa paraang nakasanayan natin, kundi sa pamamagitan ng kataksilan. Hindi ako nakikipag-usap sa'yo ngayon dahil kinakampihan kita. Pero sana, bigyan nyo ni Gina ng chance sa mga sarili nyo na maintindihan ng bawat isa. Mabait naman siya eh. Hindi lang talaga kayo lumaki sa iisang bubong kaya hindi kayo magkasundo. Sabihin mo nga sa akin, Wesley, sino bang matutuwa kung malalaman mong niloloko na pala ng papa mo ang mama mo? Tapos may anak pa siya sa labas na naging dahilan ng panghihina ng mama mo hanggang sa mamatay siya sa sama ng loob. Siyempre, kung sa akin nangyari yan, magagalit din ako. Pero sa tamang tao ako magagalit, Weng. Kagaya na lang sa mama ni Gina. Pati na rin ang papa mo. Hindi naman kasi natin masisisi ang kapatid mo. Hindi niya hiniling na ipanganak sa mundo. Lalong hindi niya ginusto na maging anak siya ng papa mo. Naging bunga lang siya ng pagkakasala. Nang mga sandaling yun, hindi pa rin ako nakumbinsi ni Wesley na maging mabait kay Gina. Pero humanga ako sa taglay na lawak ng pag-iisip niya. Sa isang iglap, nakaramdam ako ng paghanga sa lalaking kanina ko lang nakilala. Okay ka rin naman pala, no? Sayang nga lang kasi nakipagrelasyon ka sa babaeng walang kwenta. Hindi naman. Lahat tayo may kwenta. Hindi pa nga lang natin napagtatanto kung ano ang ating halaga. Ang masasabi ko lang, hindi mo naman kailangan maging rude kay Gina araw-araw eh. Okay lang naman, basta ba papayag ka na makipagkaibigan sa akin eh. Kaya ko siyang deadmahin. Sige ba? Gumaan ang pakiramdam ko sa naging pag-uusap namin ni Wesley, Miss Winnie. Para bang nakalimutan ko saglit ang balak ko na paghigantihan si Gina. Dahil may parte ng pagkatao ko na nagkaroon ng silbi. Pakiramdam ko hindi na ako nababaliwala. Kaya naman nagsimula na akong makasama si Wesley lalo na kapag wala sa paligid si Gina. Hindi naman kami nagtatago. Parang nagkataon lang na wala si Gina kapag nagkikita kami. Madalas sa isang mall sa may university kami nagkikita. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob, Miss Winnie. Naging magkaibigan kami ng lalaki. Sa mga panahon na yon, pinaplano ko nang mahulog sa akin si Wesley. Paano ba kayo nagkakilala ni Gina, Wesley? Binubuli siya ng mga estudyante sa school. Ipinagtanggol ko siya. Ako ba kapag binuli pagtatanggol mo rin? Sa itsura mong yan? Parang ikaw pa nga ang mambubuli eh. Grabe ka naman sa akin makapanghusga. Mabait naman ako, no? Okay ka naman eh. Mas lalo ka pang ang gaganda kung matututo kang ngumiti lagi. Tingin ko kasi sa'yo, malaki ang problema sa mundo. Alam mo naman ang dahilan kung bakit eh. Tsaka pwede ba iba na lang ang pag-usapan natin? Tungkol saan? Pansin ko hindi ka na pumupunta sa bahay eh. Nagkikita pa ba kayo ni Gina? Palagi nang busy si Gina eh. Wala na siyang oras para sa akin. Nangangako siya na makikipagkita sa akin, kaso hindi naman natutuloy. Ganun ba? Paano siya magiging busy? Palagi lang naman siyang nasa bahay. Tsaka oo nga pala, may mga bago siyang kaibigan. Siguro mas binubuhos niya ang panahon niya sa kanila.
Nilubayan ko nga ang pambubuli ko sa kanya eh. Hayaan mo na, nandito naman ako eh. Ako na lang munang sasama sa'yo. Talaga? Oo naman. Nang mga sumunod na araw, nakumpirma ko na may problema nga sina Wesley at Gina. Narinig ko silang nag-aaway sa likurang bahagi ng gusali kung saan nakatayo ang aming eskwelahan. Ramdam ko ang pagtatampo sa boses ni Wesley kaya naman hindi ko mapigilang mapailing. Halos 1 buwan na tayong hindi nagkikita at nagkakausap. Ano bang problema mo? Wala naman tayong problema eh. Hindi ko lang maintindihan kung bakit simula nang magkalapit kayo ng half-sister ko, nakakalimutan mo na akong suyuin. Nag-usap na tayo tungkol dito, hindi ba? Bakit ba kung makapagsalita ka parang pinagtataksilan kita? Bakit hindi ba? Alam mo, nagdududa ka ng walang basehan. Bakit naman kita lulukuhin? Saka bakit nagiging unfair ka na ngayon? Ikaw ang walang oras at panahon sa akin, pero ako ang kailangan sumuyo. Hindi naman yata tama yun. Yun naman talagang dapat, hindi ba? Ako ang girlfriend mo, pero mas malapit ka pa sa ate ko. Sabihin mo nga sa akin, Wesley, may gusto ka ba sa kapatid ko? Alam mo, Gina, hindi ko masisisi si Weng sa nararamdaman niya. Kasi hindi ka rin marunong makipag-usap ng tama sa kanya. Kaya kayo hindi nagkakasundo. Sa puntong ito, pasensya na kung kailangan kong ipagtanggol ang ate mo. Mabait siya at marunong makisama. Ang sabihin mo, nagsasawa ka na sa relasyon natin. Ewan ko sa'yo, Gina. Hindi na kita maintindihan. Saka na lang tayo mag-usap. Galit na singhal ni Wesley, sabay tinalikuran si Gina. Sinubukang humabol ni Gina sa lalaki. Gago ka ba, Wesley? Hindi pa tayo tapos na mag-usap. Bumalik ka rito! Nanggagalaiti niyang tawag pero wala na si Wesley. Tuluyan nang nakalayo ang lalaki. Sinamantala ko naman ang pagkakataon at sinalubong ko ang binata. Nagkunwari akong walang kaalam-alam sa mga pinag-usapan nila. Wesley, mukhang mainit ang ulo mo ah. May problema ba? Ikaw pala, Weng. Nag-usap lang kami ni Gina. Base sa nakikita kong itsura mo ngayon, parang hindi magandang resulta ng pag-uusap niyo ah. Ganun na nga. Nagiging immature na naman siya eh. Isa sa mga ugali niya na ayaw ko noon pa man. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangang magtiis sa kanya. Nandito ako, Wesley. Pwede mo akong ipalit sa kanya. Hindi naman kayo bagay eh. Weng? Habang tumatagal, mas nagiging unfair na siya sa'yo. Kaya ang mabuti pa, hiwalayan mo na lang siya. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Mukha ba akong nagbibiro? Gusto kita, Wesley. Saglit kaming nagkatitigan ng lalaki. Nakita ko ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi ako nagpatalo. Kusa kong hinaplos ang kanyang pisngi. Ilang sandali pa, bumuntong hininga siya at muling nagsalita. Hinawakan niya ang kamay ko, Miss Winnie. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kalamnan niya. Maalab siyang nakipagtitigan sa akin, kaya nabasa ko ang nilalaman ng mga mata niya. May nararamdaman siya sa akin na pinipigilan lang niya. Weng, ang totoo niyan, magaan ang loob ko sa'yo. Pero paano naman si Gina? Hindi ko man maintindihan kung bakit siya nagagalit sa akin. Mahal ko pa rin siya. Hiwalayan mo na siya, Wesley. Ipapangako ko sa'yo, magiging masaya tayo. Ipinagtabuyan ka na niya eh. Tingin niya wala ka ng halaga pa sa kanya. Pero Weng... Bakit, Wesley? Pangit ba ako? Hindi ba ako kaakit-akit sa paningin mo? Ano bang nakita mo kay Gina na wala sa akin, ha? Hindi ko na nagawa pang magsalita nang bigla akong hablutin ni Wesley tsaka isinandal sa dingding. Akala ko galit siya, ni hindi man lang siya ngumiti nang tumitig siya sa akin. Kaso lang, nagulat ako nang magbago ang reaksyon ng kanyang muka. Kakaiba na ang tingin na iginawad niya sa akin. Ilang sandali pa, hinalikan niya ako na nagbigay ng kasagutan sa lahat ng mga tanong ko. Mula sa araw na yon, nagkaroon na ng pagkakaintindihan ang mga puso namin. Halos hindi na rin kami mapaghiwalay, Miss Winnie. At sa totoo lang, masayang-masaya ako. Parang may puwang sa puso ko ang napunan dahil sa presensya niya. Naipangako ko tuloy sa sarili ko na hindi ko na siya ibabalik pa kay Gina. Yun nga lang, habang tumatagal na magkasama kami, napapansin na ni Gina ang pagiging mas malapit namin ni Wesley. Isang araw, kinumpronta niya ako. Ate, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ano bang meron sa inyo ni Wesley? Napapansin ko, nagiging malapit na kayo sa isa't isa eh.
Bakit, Gina? Natatakot ka na isang araw? Magising ka na lang na wala na siya sa piling mo? Na hindi na ikaw ang mahal niya? Boyfriend ko siya, ate. Okay lang naman kung makipagkaibigan ka sa kanya, pero wag naman masyadong malapit. Wag na wag mo akong inuutusan. Pasalamat ka nga hindi na kita pinakikialaman pa. Kahit na ang totoo, sukang-suka na ako sa presensya mo sa buhay ko. Pag-uusapan na naman ba natin ang pagiging bastarda ko, ate? Akala ko ba tinanggap mo na ako? Alam mo, Gina, kahit kailan hindi kita matatanggap. Akala mo lang okay na ako, pero ang totoo, mainit pa rin ang dugo ko sa'yo. Nirerespeto ko lang si Papa, kaya hindi kita magawang kalad ka rin kagaya ng gusto ko. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, Ate Weng. Layuan mo ang boyfriend ko. Hindi mo siya pagmamay-ari para diktahan mo kung kanino siya mananatili, Gina. Minsan kasi, matuto ka naman sanang bigyan siya ng oras para hindi niya maisip na maghanap ng kapalit mo. Ang sabihin mo, mga agaw ka lang talaga. Hindi ko sinagot ang sinabing yun ni Gina. Sa pagkakataong ito, siya naman ang talo. Masasabi ko kasi, tagumpay ang plano kong agawin ng boyfriend niya sa kanya. Kaya naman nakangising humakbang ako palapit sa kanya. Patas na tayo ngayon, Gina. Inagaw mo sa akin ang pamilya ko. Ngayon naman, sa akin na si Wesley. Mahal ako ni Wesley, kaya kung anumang kalandian ang pinaggagawa mo sa kanya, sisiguraduhin ko na mabubura ang lahat ng yon dahil makikipag-usap ako sa kanya. Eh di sige, tignan natin kung makikinig pa ba siya sa'yo. Nangungot siyang wika ko sa kanya na labis niyang ikinagalaiti. Nang araw ding yun, sa harapan ng aming mga kaklase, mayabang na pinagkalat ni Gina ang pangaagaw ko di umano sa jowa niya. Marami sa mga kapwa naming estudyante ang nagsinghapan, hati ang kanilang mga opinyon. Ilan sa kanila natutuwa sa ginawa ko dahil may hindi rin magandang ugali si Gina. Ang iba naman nagagalit sa akin. Gayunpaman, natahimik ang lahat nang tumayo si Wesley. Sige Wesley, sabihin mo sa kanilang totoo na minsan ka lang inakit ni Ate Weng pero ako naman talaga ang mahal mo, hindi ba? Pinaglalaruan mo lang siya. Pasensya ka na, Gina. Pero hindi na kita mahal. Nabaling na ang pagtingin ko kay Weng. Mas pinahalaga niya ang relasyon na meron kami. Hindi kagaya mo. Mas inisip mo pa ang katayuan mo. Makasarili ka. Anong sinabi mo? Nagbibiro ka lang, hindi ba? Huwag mo naman akong ipahiya sa mga kaklase natin, Wesley. Mahal kita. Hindi na kita kayang pakisamahan. Mabait naman talaga si Weng . Hindi mo lang siya maintindihan kasi hindi naman ikaw ang inagawan ng magulang. Kalokohan! Masama siyang kapatid, Wesley. At saksi ka sa lahat ng pagpapahirap niya sa akin. Kita mo naman tiniis kong umastang alalay niya dahil nahihiya raw siyang ipakilala ko bilang kapatid niya. Anong gusto mong gawin ko, Gina? Ipagmalaki ka? Ipagmayabang ang mga kasalanan na ginawa ng ina mo? Huwag ka nang umasa. Sinira mo ang pamilya ko, Gina. Kayo ng nanay mo. Nilalason lang ni Ate Weng ang isip mo, Wesley. Huwag kang makikinig sa kanya. Patawad. Pero hindi na kita kayang pakinggan, Gina. Maghiwalay na tayo. Nanlaki ang mga mata ni Gina nang makitang lumapit sa akin si Wesley at inakbayan ako. Sa harap ng aming mga kaklase, pinakita ni Wesley na wala na nga siyang pakialam kay Gina. Harap-harapan na nga siyang nakipaghiwalay sa aking half-sister. Hindi makapaniwalang napailing si Gina. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Si Weng na ang mahal ko, Gina. Pasensya ka na. Tapos na tayo. Wag naman, Wesley. Mahal kita. Parang awa mo na. Wag mong gawin sa akin to. Huli na, Gina. Hindi na kita kayang pagpasensyahan pa. Tama na. Wala na tayong dapat na pag-usapan. Tinalikuran ni Wesley si Gina sabay hilas sa akin. Hindi ko na alam kung anong dapat kong sabihin. Dahil nararamdaman ko ang galit niya habang naglalakad kami palayo. Sinusundan kami ni Gina kaya mas hinigpitan ko ang pagkakahawak kay Wesley. Sinadya kong ipakita sa kanya na mahihirapan na siyang bawiin pa ang lalaking hulog na sa alindog ko. Kahit nang makauwi na kami sa bahay, patuloy sa pag-iyak si Gina. Nagsumbong pa siya sa nanay niya kaya nagkasagutan kami ni Papa. Ipinaliwanag ko sa kanya ang mga sama ng loob ko na hindi niya nagawang tanggihan. Sinabi ko pa kung gaano kasakit sa akin ang mabaliwala, habang siya naman ibang anak ang pinahahalagahan
Malakas kong sinigaw sa kanya na wala silang karapatang husgahan ako dahil bago ako naging masamang anak, dumanas muna ako ng sakit at poot. Umalis ako ng bahay pagkatapos ng sagutan namin ni Papa. Hindi ko siya pinakinggan kahit noong nakasunod siya hanggang sa bakuran. Labis-labis ang pagtatampo ko sa kanya. Sa mga pagkakataon na yon, wala akong ibang naisip na puntahan kundi si Wesley. Gulat na gulat nga ang lalaki nang dumating ako sa bahay niya. Weng, ano nangyari? Bakit namamaga mga mata mo? Nag-away ba kayo ni Gina? Magaling siyang artista, Wesley. Nagawa niyang paniwalain si Papa na aping-api siya, na ako ang kontrabida sa aming dalawa. Shh! Huwag ka nang umiyak. Kahit ano pa ang sabihin ni Gina, hindi ka niya masasaktan. Mahal kita, Weng. Mali man ang simula ng relasyon natin, pero hindi kita pababayaan. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang dami mo ng mabubuting bagay na nagawa para sa akin. Ganito talaga kapag mahal mo ang isang tao, Weng. Gagawin mo ang lahat para sa kanya. Kaya sana, huwag mo akong bibiguin. Oo naman. Ilang araw din akong nanatili sa bahay ni Wesley, Miss Winnie. Para na kaming nagsasama na katulad ng sa mag-asawa. Kaya naman ganun na lang ang pagpupumilit ni Papa na ipatawag si Wesley. Mas lalo akong humanga sa kanya dahil matapang siyang nakipag-usap kay Papa. Hindi man lang siya natakot sa mga pagbabanta o sa kahit na ano pa man na hingi ng ama ko sa kanya. Tuloy, nakapagdesisyon kagad ang aming mga magulang na patigilin na ako sa pag-aaral at asikasuhin ang kasal namin ni Wesley. Hindi ito naging magandang balita para kay Gina. Mas lalo siyang nagwala, umiyak at nagsisisigaw pa sa harap ng mga bisita. Ang tinutukoy ko nga po pala ng mga bisita ay ang mga magulang ni Wesley na kasama niyang humarap kay Papa ng gabing yun. Gayunpaman, porke pumunta ako sa bahay ng lalaki, iniisip na ng aking ama na may nangyari na sa amin at hindi siya makakapayag na maging disgrasyada ako. Kahit papano naman pala, may pakialam pa sa akin ng aking ama. Pinagpahinga niya ako sa kwarto nang magpasyang umuwi na sina Wesley at ang kanyang mga magulang. Nangako siya na hindi na ako pagagalitan pa ng aking papa dahil haharapin niya ang obligasyon niya sa akin. Pagkapasok ko sa aking kwarto, sinundan ako kagad ni Gina. Galit na galit siya nang kausapin ako. Bakit mo ginawa sa akin ito, ate? Paano mo nagawang sulutin sa akin ang boyfriend ko? Traidor ka? Kung makapagsalita ka, galit na galit ka sa mga malalandi para namang napakalinis mo? Ano naman ang pakialam ko? Nakaganti na ako sa'yo. Ano, masakit ba? Huwag ka nang magtaka. Masahol pa riyan ang naramdaman ko nang lokohin ng nanay mo ang mama ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong kasalanan? Bunga ako ng pagkakasala, pero hindi ko ginusto na saktan ka. Tama ng drama, Gina. Huwag ka nang umasa na babalik pa sa'yo si Wesley. Ikakasal na kami. Hindi ako papayag, ate. Kung sa akala mo nagtagumpay ka na sa balak mong paghihiganti sa akin, nagkakamali ka. Ibabalik ko sa'yo ang sakit na pinaranas mo sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo, Gina. Sa totoo nga lang, kahit kailan hindi ako nakaramdam ng takot sa'yo eh. Ikaw ang tunay na kontrabida sa kwentong ito. Nagulo lang ang lahat ng dumating ka sa buhay namin eh. Tama ka. Maldita ka lang, ate. Pero tanga ka. Ako nga ang kontrabidang sisira sa buhay mo. Ang laki mong gaga sa pag-aakala na magtatagumpay ka. Babawiin ko sa'yo si Wesley. Isinusumpa ko. Ipapakita ko na rin sa'yo ang tunay kong kulay. Akala mo ba, magpapaapi lang ako ng ganon kadali? At ano naman ang gagawin mo? Lalandiin mo pa rin siya? Sus, wag ka nang umasa na papansinin ka pa niya. Sabi nga ni Papa, ikakasal na kami. Hindi mo dapat hinuhusgahan o binibigyan kagad ng katapusan ng kwento. Malay natin, hindi ba? Sa kalagitnaan ng mga eksena, bigla ka nalang pumangit. Tapos, maging dahilan yon para mandiri sa'yo si Wesley at iwan ka. Nanibago ako ng husto ng umisi ng karimari-marim si Gina. Ibang-iba sa pagkakakilala ko sa kanya. Ewan ko ba, Miss Winnie, pero may laman ang mga sinabi niya sa akin. Kung dati pinapakita niya na parang api-api siya at malumanay magsalita, ngayon ay hindi na. At hindi ko rin alam kung anong ibig niyang sabihin dun sa sinabi niya, pero nararamdaman ko ang pagbabanta niya. Dala ng labis na kaba, hindi ko na lang sinagot si Gina
hanggang sa magpasya na siyang lumabas ng aking kwarto nang hindi nagpapaalam. Pinili ko na ngang magpahinga, kagaya ng gusto ni Papa. Ayon nga sa kanya, magiging abala kami bukas para sa preparasyon ng nalalapit kong kasal. Ayaw na raw niyang patagalin pa dahil baka maiskandalo ang aming pamilya. Habang natutulog, hindi sinasadyang nakarinig ako ng mga bulong mula sa kung saan, kaya kaagad akong dumilat at nilibot ng tingin ng paligid. Maya-maya pa, mabagal akong bumangon at nakiramdam. Nakabibinging katahimikan ang bumabalot sa gabi. Nagulat ako dahil biglang nawala ang mga boses. Nawala ang mga ingay na kanina lang ay tila ba tinatanggal ang aking antok. Nagpasya akong bumangon hanggang sa maglakad-lakad ako sa labas ng aking kwarto. Kalaunan, nakarating ako sa pasilyo kung saan naroon ang pinto ng kwarto ni Gina. Bahagyang nakaawang ang pinto, kaya nasilip ko kung ano ang ginagawa niya sa loob. Napasapo ko ng aking dibdib nang makita siyang nakayuko habang nakaharap sa isang munting altar. May mga nakasinding itim na kandila sa palibot niya at naririnig ko ang mahina niyang pag-usal ng mga lingwaheng siya lang ang nakakaintindi. Ilang sandali pa, ang kanyang mga inusal ay mas naging malinaw sa aking pandinig. Nagkaroon ng ibig sabihin. Ang kaninang banyagang lengguwahe ay naging wikang Tagalog. Kapangyarihang itim na ipinagkaloob sa akin, sinasamba kita. Bigyan mo sana ng katuparan ng aking hiling. Kapangyarihang itim, maawa ka sa akin. Ang mga taong taksil kagaya ng aking kapatid, bigyan ng karamdaman na pandidirihan ng nakararami. Dahil sa aking narinig, nag-init ang aking ulo. Alam ko kung anong ginagawa ni Gina at ito ang ritual ng pangkukulam. Marahil gusto niyang gumanti sa akin sa ganitong paraan. Sabi nga niya kanina, baka pumangit ako at hindi naman ako papayag na magtagumpay siya sa gusto niya. Kaya naman bigla kong binuksan ang pinto, tsaka ko siya biglang sinugod. Hayop ka? Walang yaka? Talagang kukulamin mo ko, ha? Ha? Anong ginagawa mo dito, ate? Nagtataka ka pa? Nahuli na nga kita eh. Siyempre, kakalbuhin kita dahil sa ginawa mo. Wala akong ginawang masama. Wala? Sigurado ka? Nakita ko nga eh. Gusto mo akong patayin? Gusto mo akong papangitin? Ang pangkukulam na ginawa mo, sa tingin mo ba katatakutan ko? Diyan ka nagkakamali, Gina. Kahit anong salamangkang itim pang gamitin mo, hindi ako matatakot sa'yo. Nagmadali sa pagtayo si Gina at nagkumahog na iligpit ang kanyang mga gamit. Wala siyang pakialam kahit na mapaso pa ang kamay niya ng mga kandilang kanina lang ay nakasindi. Hindi naman ako nag-aksaya ng panahon at sinugod siya. Nakipagsabunutan ako kay Gina kahit alam kong maaalarma sa ginawa ko si Papa. Siyempre, dahil sa ginawa namin, lumikha ito ng ingay. Isang flower vase pa ang nabasag namin, pati na ang mga figurine na nakadisplay sa kanyang bedside table. Kaya naman ilang sandali pa, dumating na si Papa at galit kaming pinagalitan. Ano raw ba ang dahilan ng pagtatalo namin? Kaagad akong tumayo at kinuwento ang nakita ko. Pa, hindi ako ang dapat mong pagsabihan. Pagalitan mo ang anak mong mangkukulam. Hindi na ako magtataka kung paano ka nahulog sa alindog ng nanay niya. Siguro ginayuma ka nila. Hindi totoo yan. Huwag ka nga mambintang. Wala kang ebidensya. Nakakapanghina lang ng loob na kailangan pa kitang tawaging ate. Kahit nang ugali mo ay parang ugali ng paslit. Pa, huwag kang makinig sa babaeng yan. Nakita ko kung anong ginawa niya. Kahit pa nga tulungan mo kung halungkatin ang mga gamit niya, makikita mo kung anong tinatago niyang sikreto. Papa naman, sana maintindihan niyo. Hindi madali ang pinagdadaanan ko. Minahal ko si Wesley, pero hinayaan niyo siyang pakasalan ng solitera kong kapatid. Ang sabihin mo, naiinggit ka lang kasi tatanda ka na lang na walang magtitiwala at lalapit sa'yo. Naiinggit ka dahil ako ang pinili ni Wesley. Dapat lang dahil bukas na bukas, sasabihin ko sa kanyang totoo tungkol sa'yo. Sinubukan pang umatake sa akin ni Gina, pero pinigilan na siya ni Papa. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko, pero bigla akong naging bida sa paningin ni Papa. Alam kong malaking iskandalo ang ginawa kong pagpunta sa bahay nila Wesley, pero hindi ko akalain na magiging dahilan nito para pahalagahan ako ni Papa. Kinabukasan, nagkita kami ni Wesley at kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa ginawa ni Gina. Hindi siya makapaniwala sa aking mga natuklasan. Hindi ko akalain na magagawa ni Gina mga bagay na yun, Weng. Kilala ko siya.
mabait at may takot sa Diyos. Pero paanong nakita mo siyang may sinasambang ibang Panginoon habang gumagamit ng itim na salamangka? Kaya nga sinabi ko sa'yo, hindi ba, na mag-ingat ka na sa kanya. Alam mo bang natutuwa ako na hiniwalayan mo na siya? Bakit naman, Weng? Natural dahil mahal kita. At kung makita man kita na nagdurusa sa piling niya, syempre hindi ko rin kakayanin yun. Tsaka malay ba natin kung anong klaseng kapangyarihan ang ginawa niya para mahulog ka sa kanya? Hayaan na muna natin siya ngayon. Alam kong nalulungkot lang siya at hindi matanggap na tayo ang nagkatuluyan. Sa halip na kaming dalawa. Siya nga pala, may ipapakilala ako sa'yo. Talaga? Sino? Ipapakilala ko sa'yo si Aling Minda. Matagal ko na siyang kakilala at may alam siya sa itim na mahika. Naisip ko kasi, kailangan may mapagkakatiwalaan kang isang tao na may kakayahang lumaban sa kung ano man ang binabalak na masama sa'yo ni Gina. Sakali man, pwede natin siyang lapitan para humingi ng tulong. Sigurado ka ba? Paano mo siya nakilala? Huwag mong sabihin na may pinakulam ka na rin sa kanya. Uy, wala ah. Sa akin lang, kailangan lang natin na maging handa. Nagpasalamat ako kay Wesley. Sa mga panahong yon, gusto kong itago sa kanya ang naisip kong pagganti kay Gina. Kaya naman nagpasya akong makipagkita kagad kay Aling Minda. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, Aling Minda. Kailangan ko ng pangontra laban sa kulam. Naniniwala ako na mabibigyan mo ako nun. Sa anong kadahilanan, Iha? Wala ka naman sigurong taong ginawa ng masama, hindi ba? Tatapatin ko po kayo. Minsan na akong nalunod sa galit nang malaman kong may ibang babae ang papa ko at nagkaanak pa sila. Sa tagal nilang tinago ang relasyon nila, nalaman kong nagkaroon sila ng anak na naging dahilan para hindi magtagal sa mundo si Mama. At nang makilala ko ang kapatid ko sa labas, nagpasya akong pahirapan siya hanggang sa maisipan kong gawin din sa kanya ang sakit na pinatikim niya sa akin. Inagaw ko ang lalaking minamahal niya, Aling Minda. Akala ko nga gusto ko lang makaganti. Pero habang tumatagal, nahulog na ang loob namin ni Wesley sa isa't isa. Kilala ko ang babaeng sinasabi mo, Iha. Minsan na siyang napagawi dito sa bahay ko at minsan ko na rin siyang napagalitan dahil sa pangunguha ng mga gamit ko nang hindi nagpapaalam. Ano pong ibig niyong sabihin? Kusang loob niyang tinanggap ang kaalaman sa pangkukulam kahit na pinagsabihan ko na siya. Kaya kapag nagkasakit ka ng dahil sa kagagawan niya, hindi kita pwedeng tulungan. Para na rin kitang pinatay kung gagamutin kita sa kulam gamit ang itim na kapangyarihang ginamit ni Gina na nanggaling din naman sa akin. Ano pong gagawin ko? Baka umepekto sa akin ang ginawad na sumpa ni Gina. May kilala akong albularyo na pwedeng tumulong sa'yo. Talaga po? Sino po, Aling Minda? Ang albularyo na si Julio. Mula sa pagpapakilala ni Wesley sa akin kay Aling Minda, ipinasa niya ako kay Mang Julio na nakatira sa dulo ng bayan. May kalakihan din ang tahanan ng lalaki. Gawa sa simento at hollow blocks ang bahay. May asawa at anak na kasama si Mang Julio, palangiti at ginagalang ng mga tao doon. Hindi ko sinabi kagad ang sadya namin sa kanya, Miss Winnie. Wala naman kasi akong nararamdaman na kakaiba. Kaming dalawa lang ni Wesley ang nagpunta sa bahay ng lalaki. Hindi na kasi kami sinamahan pa ni Aling Minda. Mas pinili niyang itawas ang nangyayari sa akin at kung may epekto ba. Hanggang sa isang araw, nagising na lang ako na sobrang sama ng aking pakiramdam. Namumutla ka, Weng. Ayos ka lang ba? Ipapahinga ko lang to. Siguro napagod lang ako sa kakaasikaso ng preparasyon natin para sa kasal. Magpahinga ka naman kasi paminsan-minsan. Halos hindi ka na nakakatulog ng maayos oh. Nangingitim na ang paligid ng mga mata mo. Wala ka namang dapat na ipag-alala eh. Kapag nakabawi ako ng tulog, mawawala rin ito. Mahina akong sambit sa kanya. Hindi ko lang masabi na may napapansin akong kakaiba sa aking katawan, Miss Winnie. Madalas akong magkaroon ng mga kagat ng lamok kahit hindi ko naman talaga matandaan kung paano ako nakagat at kung saang parte ng bahay namin nakuha ang mga yun. Ang alam ko lang, sa bawat kagat, nagdudulot sa akin yun ng matinding kate na hindi ko matiis na hindi kamutin hanggang sa nagsusugat na yun at nagbubutas na ang aking balat. Kalaunan, ang bawat butas ay nagkakaroon ng nana hanggang sa tuluyan ng mga moy at dinudumog ng langaw. Wala akong ibang pwedeng pagbintangan sa nangyayari sa akin kundi si Gina.
Kaya hindi ako nakatiis. Inabangan ko siya pagka-uwi galing sa eskwelahan. Nagpatuloy kasi siya sa pag-aaral habang ako naman piniling tumigil at inasikaso ang nalalapit naming kasal ni Wesley. Sa kwarto niya ako naghintay. Ginulo ko ang kanyang mga gamit at nilabas ang mga kandila, rebulto at itim na librong ginamit niya nang kulamin niya ako. Sinong nagbigay sa'yo ng permiso na pasukin ang kwarto ko at guluhin ang mga gamit ko rito? Hindi ko kailangan ng permiso mula sa kahit na sino, Gina. Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Anong ginawa mo sa akin? Nababaliw ka na ba? Huwag mo nga akong pagbibintangan. Kahit kailan wala akong ginagawang masama sa'yo. Huwag ka nang magkaila pa. Alam kong gusto mong gumanti sa akin. Tama lang yan sa'yo dahil masama kang kapatid. Huwag mo akong tinatawag na kapatid dahil kailanman hindi kita kinilalang kadugo. Dala ng labis na galit, sinugod ko si Gina at sinampal ng kay Lakas. Yung sigurado ko nasisira sa lakas ng loob na meron siya. Namumula ang pisngi na humarap siya sa akin. Wala kang karapatang saktan ako! Masyado ka ng huli para bigyan ako ng babala. At tuluyan na nga akong nakalimot, Miss Winnie, na kahit may karamdaman ako, ay literal na nakipagsakitan ako kay Gina na ikinataranta ni Papa nang dumating siya sa kwarto para awatin kami. Bakit hindi? Lahat ng sugat ko ay kinalmot ni Gina at mas lalo pa yung nagdugo na maski ang madrasta ko nagalit na sa sarili niyang anak dahil nakita nila ako sa kalunos-lunos na kalagayan. Tinawagan naman ni Papa si Wesley na kaagad ding sumugod sa bahay pagkatapos malaman ang nangyari. Sa katunayan, siya ang nagdala sa akin sa ospital para ipagamot ako. Ano na ang nararamdaman mo, Weng? Ayos ka lang ba? Ano ba kasi ang nangyari? Hindi ba? Sinabi ko naman sa'yo na iwasan mo na si Gina. Hindi ko magagawang palampasin ang ginawa niya sa akin, Wesley. Kinulam niya ako at gusto kanyang agawin sa akin. Ayoko lang na magtagumpay siya dahil minsan na niyang nakuha ang simpatsya at atensyon ni Papa. Hindi kailanman nawala ang pagmamahal ng papa mo sa'yo, Weng. Sana maintindihan mo. Naging maasikaso lang siya noon kay Gina dahil nag-aalala siya na baka hindi kayo magkasundo. Inamin niya na sa akin na nagkasala siya sa inyo ng mama mo. Pero hindi naman niya kayang pabayaan ang anak niya sa ibang babae. Kaya niya nagawang pagsamahin kayo. Hindi niya akalain na nagdulot ito ng gulo sa inyo. Kaya naisip niyang bumawi sa'yo sa pamamagitan ng kasal natin. Ayokong mawala ka sa akin, Wesley. Alam kong hindi ako naging mabuting anak. Ilang beses din akong nakagawa ng kaguluhan sa pamilya namin. Pero hindi ibig sabihin nun ay masama akong tao. Nakagawa lang ako ng mga ganong bagay dahil nasaktan ako. Ngayong dumating ka sa buhay ko, nakikita mo ba akong gumagawa ng kalokohan? Hindi naman, hindi ba? Shh! Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Mang Julio. Papupuntahin ko siya rito. Gagaling ka. Pangako. Nagpasalamat ako sa kabutihan ni Wesley kahit pa man alam ko sa sarili ko na may kasalanan din ako sa naging relasyon nila noon ni Gina. Nakakainis lang na ngayon ko pa talaga naramdaman ang pagsisisi kung kailan may sakit na ako at malubhana. Ilang oras din ang lumipas, bumalik si Wesley sa ospital na hindi lang si Mang Julio ang kasama kundi pati na rin si Aling Minda. Pasensya na kung kinailangan kong dalhin dito si Aling Minda. Mas kabisado niya kasi ang kulam na iginawad sa'yo ng kapatid mo. Kaya aalamin niya muna ang mga kailangang gawin bago ako kumilos. Nakakatuwa naman po kayo. Ngayon pa ako nakakita ng albularyo at mangkukulam na nagkasundong magtulungan para magamot ako. Kapangyarihan ko ang nagbigay ng sakit sa'yo, Iha. Orasyon ko. Kaya kailangan kong mapawalang bisa ang kakayahan ni Gina para hindi na lumala pa ang kalagayan mo. Sa paraang yon, hindi maibabalik sa akin ang sumpang pagmamay-ari ko kundi sa taong nagsagawa ng ritual. Kay Gina po ba, Aling Minda? May katigasan naman kasi ang ulo ng babaeng yun eh. Kay bata pa nga niya pero nagagawa pa niyang mangulam. Alam mo bang may ginawa na rin siya ng ganitong sumpa noon, Iha? Ang masahol pa, namatay ang taong kinulam niya. Wika ni Aling Minda, tsaka may kinuhang tila ba litrato sa kanyang bag. Inabot niya ito sa akin, nabigla ko namang ikinahagulgol. Kilala ko ang taong nasa litrato, ang taong kinulam ni Gina dahil sa pagiging makasarili. Ang taong nasa litrato ay walang iba kundi ang aking mama.
Buong akala ko namatay lang sa sama ng loob si Mama nang malaman niyang may ibang babae si Papa at nagkaanak pa. Ngayon ko lang lubos na intindihan ang lahat na kaya pala nasa bahay na namin kagad si Gina at ang nanay niya ay dahil siya mismo ang pumatay sa mama ko sa pamamagitan ng pangkukulam. Hindi ko naman napigilan ang emosyon ko. Galit na galit akong umiiyak habang naaawa namang nakatingin sa akin sina Wesley, Aling Minda at Mang Julio. Walang iya siya. Nagsisi pa naman ako sa ginawa ko sa kanya. Tapos ito pa ang malalaman ko na siyang pumatay sa mama ko. Hindi ko siya mapapatawad, Wesley. Isa siyang demonyo. Nag-anyo siyang mabait at akala mo na aapi. Yun pala, kampon siya ng dilim. Kumalma ka lang, Weng. Ngayong alam na natin ang totoo, hindi ko maiwasang manlumo. Akala ko pa naman, lubos siyang kaawa-awa dahil sa ginawa nating pagtataksil. Hindi sa kinukonsinti kita sa ginawa mo. Pero dapat lang pala talaga na ikaw ang pinili ko. Ang sama niya, pati ang mama mo, nagawa niyang kulamin para lang mapalapit siya sa papa mo. Paano pa kasi kayo nagkakilala? Paanong hindi mo man lang napansin ang mga ginagawa niya? Akala ko ba naging tagapagtanggol ka niya? Tama ka. Pinagtanggol ko siya sa mga nambubuli sa kanya kasi ayon sa kanila, weirdo daw si Gina, isa mangkukulam, alagad ng dilim. Hindi ko naman akalain na may katotohanan pala ang lahat ng yun. Hayaan nyo na, iho. Gagawin natin ang lahat. Maitama lang ang pagkakamaling ito. Iha, pumikit ka muna at papahiran kita ng langis. Sinunod ko ang sinabi sa akin ni Aling Minda. Pumikit ako at hindi ko maiwasang alalahanin ang mga pinaggagawa ni Gina sa amin. Paano pa kaya kapag nalaman ni Papa na pinaglalaruan lang pala siya ng akala niya ay mabuti niyang anak na si Gina? Oras lang na gumaling ako, gagawin ko ang lahat, mapalaya siya sa bahay namin. Wala akong pakialam kahit naging mabuti na ang pakikitungo sa akin ng madrasta ko. Natigil lang ako sa malalim na pag-iisip nang magsalita si Wesley. Aling Minda, bakit parang namumutla po si Weng? Wala kang dapat ipag-alala. Binabawasan ko ang lason mula sa sumpa na ginawad sa kanya ni Gina. Magiging okay po ba si Weng? Huwag kang mag-alala, iho. Alam namin ang aming ginagawa. Kailangan mo lang na magdasal para matulungan kaming mapagaling si Weng. Ilang sandali pa, dumilat ako. Nararamdaman ko ang lamig na dulot ng langis na pinahid sa akin ni Aling Minda. Anong nararamdaman mo, Iha? Malamig po ang langis. Huwag kang mag-alala. Ganyan talaga ang pakiramdam kapag may kulam na nakakapit sa katawan mo. Kapag normal lang kasi ang pakiramdam mo, mag-iinit ang langis sa balat kapag pinahid. Mawawala naman po siguro ito, ano? Oo naman. Pagkasabi ni Aling Minda nun, nakita ko naman na kumuha ng mga dinikdik na dahon si Mang Julio at pinahid niya sa aking mga sugat. Impit pa akong napasigaw nang mapansing sa bawat bukol ng aking balat ay may naglalabas ang mga puting uod. Lumulundag-lundag kapag hinahawakan. Diyos ko, inuuod ako kahit buhay pa. Huwag kang mag-alala, Weng. Mawawala din ang lahat ng yan. Magtiwala ka lang, ha? Nandito lang ako. Hindi kita pandidirihan. Kahit na ano pa ang mangyari. Mangyak-ngyak man ay napayakap ako kay Wesley. Oo nga't hindi naging maganda ang simula ng aming relasyon pero swerte na ako na napunta siya sa akin. Ni hindi man lang niya ako hinusgahan kahit alam kong magiging mabuting asawa siya sa akin. Julio, nagawa ko ng bawasan ng kulam sa kanyang katawan at mukhang napahiran mo na siya ng halamang gamot. Kailangan mo kong tulungan na gawin ang pangontra para sa kanya nang sa ganon, hindi na siya tabla ng sumpa. Nararamdaman ko si Gina. Gumagawa na naman siya ng panibagong sumpa na igagawad niya kay Weng. Ano po bang problema ng babaeng yun? Humanda siya sa akin pag uwi ko. Iyan ang huwag mong gagawin, iha. Kahit na alam mo na ang ginagawa niya, pakitunguhan mo pa rin siya ng maayos. Hindi ka gagaling kapag gumanti ka sa kanya sa paraang alam mo. Sumusobra na po kasi siya eh. Ang pakikitungo mo ng maayos sa kanya ang magsisilbing gamot para sa sarili mo at ganti naman sa pagkukulam niya sa'yo. Ito ang ritual na tinatawag na rebuelta. Kaya humanda ka.
Sa bawat mabuting pakikitungo mo sa kanya, isang hampas naman ng sumpa ang tatama sa kanya. Totoo yon. Kaya makinig ka kay Julio, iha. Wala akong ibang hiniling ng mga panahong yon kundi ang gumaling ako, Miss Winnie. Kaya lahat ng mga tinuro at binilin sa akin nila Mang Julio at Aling Minda, sinunod ko. Kahit papano, naramdaman kong nababawasan ang hirap na dinaranas ko. Sa katunayan nga niyan, pinalabas ako ng doktor sa ospital dahil wala naman daw talaga akong sakit. Paano nga naman nila malalaman na may sakit ako, gayong hindi naman pangkaraniwan ang karamdaman ko. Nang umuwi ako sa bahay, nagulat ako nang maabutan si Gina na halos tinatakpan na ang buong mukha niya. Umiiwas hanggat kaya niya. Kahit nga noong kausapin siya ni Papa at inutusang humingi sa akin ng tawad, nagmamatigas si Gina. Hindi ko na rin siya pinatulan pa. Habang inaalala ang mga panahong inuutusan ko ang mga kaklase ko na saktan at gawa ng masama si Gina, napagtanto ko kung gaano kasagwa ang pag-uugali ko. Kaya ayoko nang gumawa pa ng kahit na anong kalokohan. Ikakasal na ako at hindi magandang tignan kung aasta akong bata sa mga magulang ng mapapangasawa ko. Gayunpaman, hindi ko natiis na hindi usisain ang nangyayari kay Gina. Bakit ba panayang takip mo dyan sa mukha mo? Ano bang tinatago mo? Wala akong tinatago. Bakit ka ba nakikialam? May gusto lang akong patunayan. At walang babalang hinablot ko ang scarf na ginamit niya pantakip sa muka. Nagkagulatan kami ni Gina. Kitang-kita ko ang pagnanaknak ng kanyang leeg, nanlaladkit sa nana at halos namamagana sa kapal ng mga sugat. Noon ko lang nalanghap ang nakakasukang amoy na masahol pa sa meron ako nung ako ang nakakaranas ng ganong karamdaman. Ha? Ano yan? Ano ba? Akin ang scarf ko. Pakialamera. Bumalik sa'yo ang kulam na ginawad mo sa akin. Ano, Gina? Masaya ba na nagawa mong makapanakit ng tao? Mas masama ka pala sa akin eh. Nang dahil lang sa atensyon, pag nanais na masolo ang papa ko, pati si mama kinulam mo. Ano ngayon ang pakiramdam na mag-isa ka sa sarili mong mantika, ha? Tama na. Kung umuwi ka lang dito para kutsain ako, huwag kang mag-alala. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Dapat lang, Gina. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa mama ko. Napaiyak si Gina at biglang lumuhod sa harapan ko. Nagsimula siyang mangumpisal sa mga kasalanan niya. Mula sa matinding inggit na kanyang nararamdaman, pati na sa kagustuhan niyang mawala sa landas ang mama ko. Sa ganoong tagpo, naabutan siya ni Papa at ng aking madrasta. Hiyang-hiya ang nanay ni Gina sa natuklasang ginawa ng kanyang anak. Sa katunayan, panayang hingi niya ng tawad na maski ang sarili niyang anak, pinagpasyahan niyang itakwil dahil sa taglay na kasamaan. Pinangarap ko lang ang kumpletong pamilya. Masama ba yun, ha, ate? Oo, masama. Lalo na't may sinira kang buhay dahil makasarili ka. Kung umasta ka, parang ako pang sumira sa buhay mo. Inagaw mo sa akin si Wesley. Tama ka. Ang balak ko lang nun agawin sa'yo ang lalaking mahal mo para makarma ka man lang sa ginawa ng nanay mo. Naging unfair ako noon, oo. Lalo na't hindi ko pa alam ang mga kasalanan mo sa amin. Pero ngayon, hindi ko pinagsisisihan ang ginawa kong paghingi ng tulong kina Aling Minda at Mang Julio dahil dapat kang parusahan. Umiiyak na singhal ko sa kanya. Niyakap ako ni Papa pagkatapos ang mainit na komprontasyong yon. Dala ng labis na kahihiyan, nagpaalam ang aking madrasta at sinabing palalamigin na muna niya ang sitwasyon. Sinama niya si Gina na walang nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Ilang buwan matapos ang pangyayaring yun, ikinasal kami ni Wesley. Ganap na kaming mag-asawa nang bumalik sa bahay si Gina. Mas maayos na ang kanyang kalagayan. Magaling na ang kanyang mga sugat. Wala nang bakas ng sumpa ng kulam ang kanyang katawan. Mas marunong na siyang magpakumbaba. Binabati ko kayo, ate. Ikinasal na pala kayo ni Wesley. Oo, asawa ko na siya. Huwag kang mag-alala, ate. Taus-puso ang pagbati ko sa inyong dalawa. Gusto ko din sanang humingi ng paumanhin sa lahat ng mga nagawa ko sa inyo. Medyo matagal kayong nawala. Saan ba kayo nagpunta ng nanay mo? Umuwi kami sa probinsya. Hinayaan ako ni nanay na mamulat sa hirap na pinagdaanan namin doon. Mas lalong lumala ang sakit ko. Akala ko nga mamamatay na ako eh. Pero dumating si Aling Minda sa bahay namin. Pinagalitan niya ako. Alangan naman na hindi siya magalit sa'yo. May mga gamit siya na ninakaw mo.
Pasalamat nga raw ako at hindi niya ako ginawang palaka eh. Hindi man lang daw ako nagpaalam ng pakialaman ko ang gamit niya sa pangkukulam. Tumango ako at saka naman lumapit sa amin si Wesley. Inakbayan ako ng aking asawa at ninitian naman niya si Gina. Ikaw naman kasi, bakit mo pinakailaman ng mga gamit ni Aling Minda? Alam mo naman na hindi nga siya masamang mangkukulam, di ba? Pero masama naman siyang magalit. Hayan tuloy, di nakatikim ka ng leksyon. Siguro kung hindi lang ako naging salbahe, hindi ka siguro sinulot sa akin ng ate ko. Hindi na natin dapat na pinag-uusapan yan, Gina. Alam kong wala man tayong naging matinong closure, pero hindi ko naman pinili si Weng dahil mahina ako at nagpadala sa tukso. Totoong minahal ko ang ate mo, at sana tanggapin mo ang naging desisyon namin. Patawarin mo rin sana ako sa mga nangyari noon. Ayos lang, nangyari na ang dapat mangyari eh. Wala na tayong magagawa. Ano, friends na ba kayo? Hindi pa ate, hindi pa hanggat hindi mo pa ako napapatawad. Humakbang palapit sa akin si Gina at hinawakan ang aking kamay. Pinatawad na ako ni nanay, kayo na lang ni papa ang kailangan kong suyuin. Malaki ang kasalanan ko sa inyo, pero sana bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Pwede pa ba tayong magsimula ulit? Ipangako mo na hindi mo nasasaktan si Papa. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko laban sa'yo. Pero ayokong bibigyan mo si Papa ng dahilan para itakwil ka. Hindi pa kita lubusang natatanggap bilang kapatid magpahanggang ngayon. Pero nakahanda akong mag-adjust para sa pamilya ko. Huwag kang mag-alala ate, gagawin ko ang lahat makuha lang ang tiwala niyo. Ngumiti ako at tinanguhan si Gina. Alam ko na magiging mabait na siya dahil nakita ko sa mukha niya ang pagnanais na magbago. Sa paglipas ng mga araw, napagtanto kong pinagsisikapan niya nga ulit mapalapit muli sa papa namin. Kahit papaano naman, marunong sumuyo si Gina. Sa katagalan kasi, bumibigay na sa kanya si papa at nagiging close na ulit sila. Masaya na rin ako dahil doon. Madalas din kaming dalawin nila Aling Minda at Mang Julio. Ang dating mangkukulam at albularyo, nagkasundo na maging partners in crime. Bibigyan nila ng leksyon ng mga pasaway na tao sa tulong ng kakayahan ni Aling Minda na mangulam, habang si Mang Julio naman, siya ang gagamot kapag natuto na sila at nangako ng magpapakabait. Hindi ko akalaing nagkalat pala ang pasaway na tao dito sa ating lugar. Tama ka, Julio. Karamihan pa naman sa kanila, snatcher at mga chismosa. Ikaw, Gina, wala ka bang balak na tulungan ako? Naku, wala po, Aling Minda. Nagbabagong buhay na po ako eh. Ayoko nang magkasala. Tsaka nangako na po ako kina ate at papa na magpapakabait na ako. Gusto ko rin po kasing makahanap ng mabait na mapapangasawa eh, kagaya ni Wesley, at talikuran ng masamang nakaraan ko noon. Huwag kang mag-alala, iha. Para mas lalo kang bumait, kailangan mong tumulong sa akin. Manggagamot na lang tayo ng may sakit. Sabay kaming nagtawanan nila Wesley at Mang Julio, pati na rin sina Aling Minda at Gina nang mapagtantong balak palang gawing alalay ni Mang Julio si Gina para sa panggagamot. Sa pagkakataong yon, hindi tumanggi si Gina dahil gusto niyang makatulong. Huwag po kayong mag-alala, Mang Julio. Hindi ko po kayo bibiguin. Hindi ko man magawang tulungan si Aling Minda sa gawain niya bilang isang mangkukulam. Alam ko naman na maiintindihan niya ako. Tama ka, Gina. Huwag kang mag-alala. Susuportahan ka namin ni Papa anuman ang gustuhin mo. Dahil sa kagustuhan ni Gina na makabawi, bumalik siya sa pag-aaral at nagtapos sa kursong gusto niya. Kahit papaano, nakapagtrabaho siya ng maayos sa isang kumpanya na magpahanggang ngayon, naroon pa rin siya at naghihintay ulit ng panibagong promotion. Kami naman ni Wesley, biniyayaan ng 2 anak. Puro lalaki, makukulit at napakaraming tanong na siyang nagpapasaya sa amin. Hindi ako nagsisi na ikaw ang pinakasalan ko, Weng. Buong akala ko talaga, magugulo ang lahat sa atin dahil pareho pa tayong bata nung magpakasal at piniling magkaanak. Pero habang nasa proseso tayo ng pagbuo ng pamilya, nagiging mature tayo. Natututo at mas pinagbubutihan pa mga bagay-bagay. Ganon din ako, Wesley. Masaya ako na kahit ginamitan kita ng diskarte para lang mahulog sa alindog ko, nirespeto mo ko at pinili sa kabila ng lahat.
Asahan mong mas magiging mabuti pa ako sa paglipas ng panahon at hindi kita hahayaang masaktan. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Kahit papaano wala na akong mahihiling pa, Miss Winnie. Gaano man ako nagkamali noon, pwede pa pala akong magbago. Kaya ko palang ayusin ang buhay ko. Hindi ko nga ine-expect na magkakasundo kami ni Gina at pipiliin na magkapatawaran sa kabila ng lahat. Sa ngayon, abala kami ni Wesley sa negosyo naming buy and sell. Si Mang Julio naman at Aling Minda nagtayo ng hilot station malapit sa aming bodega. Lahat ng empleyado namin ay binibigyan nila ng libreng langis at ointment. Higit sa lahat, pinanatili naming masaya at maayos ang aming pamumuhay, malayo sa inggit, sakit at poot. Marami po akong natutunan sa naging karanasan ko. Isa na ron ang pagpapatawad. Madali lang naman pala yun kapag handa na ang isang tao at natuto na siyang magpakumbaba. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Sydney Crosswind, kay Jimelson Pagdanganan, kay Jinky Lopez from Isabela, kay Nancy Makasakit, kay Veronica Mangiralas, shoutout din po kay Rolando Gelia, kay Angelina I from California, kay John Ron Santiago, kay Maribel Inc., kay Senon Kayabyab, kay Ma'am Tina Dekit, kay Jikiri Farwina from Saudi Arabia. Hello din po kay Rialyn Belda at sa Esguera at Belda family, kay Romar Kabasag at kina Shaina at Shane, kay Raquel Solomon, kay Risa Dalina at Sue Solomon. Shoutout din po kay Mary Eileen Malate from Quezon Province, kay Rosalinda at Rolly Tulabing, kay Nathan Agbon from Compostela, Cebu, kay Jessie Miralles at kina Belinda, Mickey and Julie from Nueva Ecija, kay Christine May Andoy at sa housemates niyang sina Chona, Dina at Erwin na nakikinig sa atin from Jonel Company. Hello din po kay Leanne Reynes at Maynard Magday, kay Emski at sa Canciller family, kay Vanilla Dreams from Saudi Arabia, kay Daniela Jane Sarias, kay Maria Lai Gallego from Palawan, kay Larcy Siriban, kay Rai at kay June Galedo. Shoutout din po kay Andrea Agustin, kay Criselda Ricamora, kay Marisa Palana, kay Charmini Carpon, kay Josephine Beroya, kay KMM, kay Bill C. from Tagum, kay Rubilin Eneria, kay Arlene Castro Ramos at kay Raymond Yao. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod nating upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal naman po natin ay ma-reach natin ang 100k subscribers. Kaya sana po tulungan niyo ako. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.